Okay, welcome po muli dito sa ating munting YouTube channel at ito po ang inyong firearms instructor na Gunsmith naman. Bago ako bumati at magpasalamat ay gusto ko lang munang basahin ang dalawang katanungan na madali lang naman sagutin. Ang unang katanungan ay, Sir Elmer, naiba lang po ako sa aking tanong sa inyo. Kapag po bang isang gun owner ay nakabaril at under inquest procedure, saan po napupunta ang lisensyadong baril na pagmamay-ari nitong suspect natin? Sana po masagot nila. Ayan, marami tayong basher dito. At tinanong sa atin, edi sasagutin natin. Ang isa pa nating katanungan ay, hilo po, pwede po ba palitan ng kulay yung baril gawing silver? Pwede bang pampakinis yung metal polish, tapos yung gamit kong grinder, tapos yung gamit ko pang grind ay lalagay lang sa grinder. Okay, so ayan, may mga gagamitin tayo dito. Ayan, kung paano paggamit niya, tuturo ko sa inyo. At papasalamat lang ako sa inyong sa ating 33,400 plus na mga subscribers. Maraming salamat sa inyong pag-share, sa maganda niyong comment na diyan tayo kumukuha ng mga topic natin. At thank you very much do sa mga hindi nag-skip ng ads, sapagkat kayo nakakatulong para tayo ay magkaroon ng revenues na pantulong natin sa ating mga beneficiaries na anim na mga bata na anak ng mga single parent. At magpapasalamat lang dito yung isa nating beneficiary. Ito isa nating beneficiary, magpapasalamat lang siya. Ay, sana yun. Ako po ay nagpapasalamat sa subscribers ni Firearm Instructor, kay Sir Noli Pizza America at Sir Jovel Platon, dahil nakabili po ako ng gamit para po sa school. God bless you all po. Yan, at maraming salamat din do sa mga hindi nag-skip ng ads, sapagkat nakatulong kayo sa mga pambaon. Yung mga nagpadala dito, maraming salamat. At yan po ay ginamit ng mga bata sa sa kanilang mga pambaon sa eskwelahan. Ngayon naman po ay yung last na pinadala ni Noli Pizza America ay binili natin ng mga school supplies ng batang yan. Yung una niyang padala, binili natin ng eyeglasses. At yung kahuli-hulihang pinadala mo, sir, ay pambili naman doon naman sa mga ibang bata. Kaya maraming salamat sa iyo. Ngayon din kay Boy Umay. Yan, at doon sa mga nagpadala dito sa ating GCash number. Huwag po ninyong tawagan yan para bumili ng baril. Yan po ay aking anak, tesorera ko po yan. Okay, so yan. At una natin sasagutin na yung pinakamadali nating sagot. Okay, yung isang tanong na ang sabi doon sa tanong, sinagtanong na yun? Saglit lang. Ito muna. Ang nagtanong ay si Bas Datoy. Okay, sabi ni Bas Datoy, Sir, pero rin na iba lang po ako. Ang aking tanong sa inyo, kapag po ba ang isang gun owner ay nakabaril at under inquest procedure, saan po mapupunta ang lisensyadong baril na pagmamay-ari nitong suspect natin? Okay, dahil tayo ay may naging kaibigan ng mga piskal, mga kumpare natin, at meron din tayong abogado ng mga kaibigan, yan po ay, siyempre, mapapupunta yan sa, sa pangangalaga ng huwes o ng mga piskal. Doon po mapapunta yan. Yan po ay tatataka ng exhibit. Gagawing exhibit yan habang nililitis yung kaso. Yan. At habang yan ay tatataka ng, halimbawa, ang tatak niya na Exhibit 1-A, bla bla bla. Yan, nakalagay yan. May tatak yan, firearms na yan. Siyempre, habang nililitis yung kaso, ay nandun niya sa pagmamay-ari ng, nandun niya sa Regional Trial Court. Kung nandun pa, dahil nililitis yan eh. So, pag natapos yung kaso, at ikaw ay acquitted, halimbawa, napatunayang ikaw ay
yung nagamit mo sa self-defense, o di wala kang kasalanan, acquitted ka. Mapapabalik sa iyo yung baril dahil acquitted ka nga, wala kang kasalanan Pero kung napatunayan na nagamit yan sa murder o sa homicide, ay hindi na mapapabalik yung baril mo at mawawalan ka na ng karapatan na magkamero ng baril dahil ikaw ay makukulong na. Paano ka pa nasa kulungan ka na. So, mangyayari dyan, yan ay mapupunta na sa PNP at nasa custody ng PNP yan. At yan ay may time yan na yung mga baril na ganyan ay sinisira na ng PNP yan. Hindi ko lang alam kung paano nila ginagawa yan. Hindi ko nasakop yun. Hanggang doon lang ako sa mga judge dahil alam ko yung mga procedure niyan. Yun lang, hanggang doon lang. Pero pag yan ay na-turn over na sa PNP, ang alam ko ay nasisirain na yung mga baril na ganyan. Kaya sayang yung mga baril. Kung ako ang pulis, di papalitan ko na ng yung mga piyesang magaganda, kukunin ko na, papalitan ko na ng magandang piyesa, sayang, gagandang baril, sisyado. Sayang yung baril. Okay, hindi naman yan pwedeng ibenta ng gobyerno masisirain na ng gobyerno yan. Hindi ko lang alam kung paano nila sisirain. Parang yung mga parang yung mga nakumpiskang mga droga, sisirain yan. Hindi ko na lang alam kung paano nila sinisira yan. Wala na akong pakialam doon. Basta yun lang ang alam ko, hanggang doon lang. So yan, kung ikaw ay na-acquitted, mapapabalik siya yung baril dahil wala kang kasalanan ginamit mo sa pagtanggol siya yung sarili Kaya, alam na naman natin yung 3 elements ng hindi ko na yung 3 elements ng self-defense. Okay. Kung kayo ay may alam pa, i-comment ninyo kung may alam kayo. At hanggang doon lang yung alam ko. Pero yan, mababas na naman tayo dito sigurado dahil hindi naman tayo fiscal, hindi tayo abogado, hindi tayo judge. Yun ang alam ko disclaimer, yun ang alam ko. Kung may alam kayo, di din ninyo. Okay? Kasi ayaw ko na kasing pahabain pa yung experience ko. Marami ako experience sa ganyan, pero ayaw ko na, baka mapasama pa ako. Okay. Punta naman tayo doon sa isang katanungan ni Nazarin Joy Macanip. Okay, pwede bang palitan ng kulay yung inyong mga firearms, gawin ninyo silver? Kasi pag yan ay tinanggal ninyo, halimbawa, bare metal na yan, ito, hindi ito kakalawangin dahil ito stainless. Yung ganito mga kulay. Pag yan ay tinanggal ninyo ang kulay, at yan ay hindi ninyo pinareblo o hindi ninyo pinachrome o hindi ninyo nickel plating, yan ay madaling kalawangin. Okay, so hindi ko nasakop yun. So, ang sabi mo, gagamit ka nitong grinder. Yan. Huwag kang gagamit ng mga ganito. Okay? Huwag kang gagamit ng mga ganito. Ang ginagamit dyan ay binabalahan niya ng mga ganito. At ito ay maraming huwag kang gumamit ng magaspang. May mga number ito, may mga 80, 100, 120. Yung pino ang gamitin mo para depende yan sa kung wala namang kalawang. Kung walang kalawang huwag ka nang gumamit ng ganito. Ito yung ginagamit lamang kung may matitinding kalawang. Yung mga botol-botol dito na kinain ng kalawang. Huwag ka nang gumamit ng mga ganitong liha dahil sayang yung mo. Baka lalong magbako-bako yan. Ito ginagamit lamang kung paano at pinapractice. Practicein muna ninyong paggamit. Ngayon, punta na tayo sa mga pagpapakinis. Papakinisin mo yan. Kasi, pag yan ay walang kalawang, pwede mo nang anuhin niya ng ang ginagawa dyan ay nilalagay yan sa, halimbawa, tatanggalin mo lang yung mga lumang riblo niyan. Yung lumang yung lumang chrome. Yan ay binabaklas. Siyempre, babaklasin mo yung mga piyesa niya, tatanggalin mo. Mahirap pong gawin yan. Dahil ito naman ay hindi man flat. Okay? Kung liliyahin mo yan, kung flat yan, madaling liyahin yan. Ay, kamukha niya, mga round-round na ganyan. Mahirap yan. Kaya ang ginagawa ko lang dyan ay
hindi ko na ginagamitan ng yung iba nilulubog sa para madaling tanggalin, nilulubog nila sa muriatic acid o sa hydrochloric acid para madaling matanggal, bababad. Ang problema nun ay madaling kalawangin yung mga singit-singit niyan. Kaya yung isang procedure na sinabi ko sa inyo na sinasabon mo ng mabuti yan, sabong mabuti, tapos yan ay itutubog doon sa mainit na mainit na tubig para maalis yung bisa ng chemical, at tapos yan ay ilulubog din doon sa mainit na langis para talagang mawala yung acid. Okay, pagkatapos yan, lilinisin mo ng gas yan at gagamitan mo na ng mga ganito. Huwag kang gagamit ng bato. Okay? So, ito ay pang-bapping yan. Yung mga ginagamit yan. At yan ay ginagamitan ng mga ganito. Yan. Yan, mga ganyan yan. May nabibili nito. Pang ano yan. Ano yan dyan. Umikot yan dyan para kumapit dito. Pagkatapos, para kasi yung mga ano niyan, yung mga carb niyan, ito ang magpapakinis talaga, itong ganito. Okay, wag kayong gumamit kung walang ito itong liha ginagamit niya lamang ito sa mga malalalim na kalawang. Pero kung walang malalim na kalawang, wag na kayong gumamit nito, sisirain ang baril ninyo. Okay, so ito lang ito ginagamit ito parang ano ito, abrasive na hindi naman siya hindi siya kasi bato, parang siya malambot siya. Ayan kalimutan ko na pangalan. Makabili kayo nito sa mga malalaking hardware, kamukha ng Ace Hardware, yan, makakuha kayo nito. Mga ganito, makakuha kayo. Hindi ko lang alam kung sa Lazada, meron din yan sa Lazada. Pero hindi ninyo, ang hirap bumili sa online, hindi naman ninyo kita. Mas maganda na yung kita ninyo yung binibili ninyo. Kasi minsan, pag dating sa inyo, iba na. Okay, so yan, ang at ito pa. ito yung mga binabala rin ito sa ito, nilalagay yan dyan, doon sa grinder, tapos inilalagyan din ito. Ayan, yung sinasabi mong metal polish, ito yung mga pang metal polish. Ayan okay. So ayan, at pag yan ay maputi na, kung gusto mong mag-DIY ng pagre-reblow, nire-recommenda ko sa inyo yung ORC Slow Rust Blowing. Makikita ninyo sa Facebook page ni Wallace Hobbies, or doon sa Facebook page na kalimutan ko na isa. Ayun, yung Wallace Hobbies. Doon sa Facebook page ni Wallace Hobbies, may video doon kung paano gawin ang pagdi-DIY. At maganda ang resulta nun. Kisa doon sa mga ganitong liquid super glue, ay madali itong kalawangin. Okay, mas maganda yung slow rust blowing. At ang isa pa, ay kung gusto naman, kung may kilala kayong yung marunong mag-chrome, ay sila na ang magtutuloy ng paglilinis niyan. Okay? Pero mas maganda kung ipapakrom ninyo, ay doon na ninyo ipagpaubaya doon sa marunong na mag-chrome. Alam na nila yung mga procedure ng gagawin dyan. Pero kung gusto nyo mag-DIY, wala namang masama. Okay, so yan. Ulit ko, yung pagdi-DIY ng pag-re-reblow, Wallace Hobbies, hanapin niyo yung ORC Slow Rust Blowing. Yan. Sa Facebook page ni Roaldo Ponce o yung Wallace Hobbies, doon ninyo makikita yan. Ayan, ninyo para kayo makapag-DIY. At pag-aralan, praktisin muna ninyo yung paggamit nito. Praktisin ninyo yung paggamit nito, wag agad sa baril. Mag-practice muna kayo sa ibang metal, para baka tira kayo ng tira, wala naman kayong experience. At ang importante, may experience kayo sa paggamit nito. Huwag kayong basta-basta gamit ng mga ganitong mga tools na mga super tools.
At baka maging toothpick yung inyong baril. Ha? Alam na niyo ibig ko sabihin. Habol kayo ng habol ngayon yan. Habol kayo ng habol hanggang magnipis-nipis na yan. So, practice muna kayo. Practice ang ibig ko sabihin. Practice muna kayo sa ibang metal. Kung ano, para makita ninyo kung anong resulta nito. Para makita ninyo kung anong resulta nito. Ha? Marami yan. At ang panghulingan nito ay ito. Okay? At pag yan naman ay inyo nang i-apply ng mga pang-review, may mga procedure yan para maalis yung mga residue, pampatanggal ng residue. May mga procedure yan. So yan lang ang masasabi ko sa inyo. At pag kayo ay pinakintab ninyo ito, hindi ko in-advise na panatilihin lamang ninyong dahil lagi kayong magtatanggal ng kalawang, lagi kayong maglilinis niyan. Ninipis yung inyong baril, linipis. Dahil habang yan ay palagi ninyong ginagamitan ng ganito, ninipis ng katagalan yan, wala kayong gagawin yan. Habang buhay, kundi maglinis yan, kung walang protection ng inyong baril. Maliban lang, kung stainless yan, hindi na kailangan dyan ng hindi na kailangan dyan ang protection na para kulayan pa ninyo, pintahan ninyo. O pwede rin naman ninyong pintahan yan kung gusto ninyong magandang klase na pintura na pang original na pintura, makapamili pa kayo ng kulay, Cerakote spray paint. Yan, may mga procedure na rin yun kung paano ninyong gagawin. Kung gusto niyo kulay, camouflage, makakapamili kayo, Cerakote paint. Kung wala kayong mabili sa Pilipinas, yan ay nabibili sa online. Okay? So, yan. Yun lang masasabi ko sa inyo. Basta, bago kayo gumawa ng isang bagay, mag-practice muna kayo. Huwag kakagad ninyong tirahin yung kung wala. Okay, pahabol ko lang itong ating mga community spotlight, weekly highlights of your most engaged audience members, including your top commenters. Okay, naunguna si Randy. Meron siyang 100 plus na engagement. At si Bobby Obillas, meron siyang 85 na engagement. At si Bill Sotre, meron siyang 36 na engagement. At si Robert Almario ay may 13 engagement. At si Ahmad Diom ay may 2 engagement. Okay, shout out kay Randy. Shout out kay Robert Almario. Shout out kay Bill Sotre. Shout out kay Ahmad Diom. At shout out kay Bobby Obillas. Okay, thank you very much. Hanggang sa muli natin videos. God bless us all.